Magandang gabi, Sindak Short Stories, lalong-lalo na sa inyo Sir Red at sa lahat ng nakikinig at bumubuo ng channel na to. Very short lamang po ang true story pero experience ng kaibigan ng kuya kong tricycle driver ang aking ibabahagi sa inyo. Base sa kwento na ilang beses ko na rin pong nadidinig sa tuwing sila ay nag-iinuman, ganito daw ang nangyari. May isang babae daw noon na nakasakay sa tricycle. Gabi na daw at siya na lamang ang pinakahuling ihahatid na pasahero. Binaba siya ng tricycle sa gawin ng waiting shed sa tabi ng highway. Iisa lang yung poste sa highway tapos punong-puno pa po ng mga halaman at mga malalaking puno ang buong paligid ng panahong iyon. Sabi daw ng driver, "Miss, sorry ha pero hanggang dito na lang talaga ako. Maghintay ka na lang sana ng habal-habal dyan para mahatid ka doon sa pinakauuwian mo." Walang nagawa yung babae kasi yun naman daw talaga yung last stop sa naturang lugar at talagang alam din ng babaeng iyon na kapag ganoong oras na, habal na ang masasakyan. "Sige po kuya, dito na lang po ako." Pero nanlamig daw yung babae. Medyo naiilang siya kasi habang sinusubukan daw pong i-start ng tricycle driver ang kanyang sasakyan, lingon daw ito ng lingon sa kanya. Dahil sa medyo naiilang na nga ng husto ang babae, napatanong siya kung, "Bakit po kuya?" At para medyo mapagaan nga daw ang sitwasyon na iyon ay nagawa pang magbiro nung babae sabay sabing, "Siguro may gusto ka sa akin no?" "Ah, hindi po. Ayaw lang kasing gumana." Hindi na naituloy pa ng tricycle driver na kaibigan ng kuya ko yung kanyang sanay sasabihin sapagkat bigla din daw pong nag-start yung makina ng kanyang tricycle. Napalingon ulit siya sa kanyang pasaherong babae. Tanong daw ng driver, "Miss, yung batang kasama mo kasi sa tricycle kanina hindi ko nakitang lumabas. Kaya nagulat ako nung nasa likod mo na siya." At bigla na lamang din daw pong umalis yung driver na iyon at habang papalayo, nilingon pa nga daw po niya sa pagitan ng side mirror yung babae na iniwan sa gawin ng waiting shed. Habang nasa daanan na nga daw po, may nakasabayan pa daw siyang isang tricycle driver na papauwi na din po sa parehong direksyon. Nakita pala daw siya nito nang ihatid niya yung babae sa waiting shed. "Pre, sayang ba't hindi mo na hinatid hanggang dulo yung babae?" "Wala pre, hindi na kaya nung motor ko dun." "Oh, gagarahe ka na?" "Oo, sabay na tayo." "Siya nga pala, nasakay mo na din pala siya?" Anong nasakay?" Yung babae kanina? Bakit, kilala mo?" At napailing na lamang daw yung kausap niyang isa pang tricycle driver. Nang hilakbot na lamang siya dahil, "Babae? Wala ko nakitang babae. Yung tinutukoy ko, yung batang lalaking duguan sa backride mo." Sindak. Kung ako ang tatanungin, Sir Red, kaugnay sa mga experience ko sa paranormal, definitely yes ang isasagot ko. Pinakamalapit na lamang syempre ay ang mga naganap sa aming bahay. Yung bahay namin, alam naming infested ng mga nilalang. Name it, black, red, white lady, shadow figures, hanggang sa nasanay na lamang kami.
Naaalala ko nga din, Sir Red, yung isa sa mga feature ninyo sa Ilakbot Haunted History patungkol sa mga senyales kung haunted ang tinitirhan. At isa nga sa magpapatotoo doon ay yung madalas kaming mawalan ng gamit. Pagkatapos, ibabalik din ng kung sino yung gamit na iyon doon sa mismong lugar kung saan naming ilang beses nang hinahanap. Madalas din na kapag sumasapit ang lunchtime ay may tumatawag sa pangalan ko, pero pag nililingon ko ang paligid, tiyak naman akong ako lang ang naroroon. Sabi nga din po ng mga matatanda na sa lugar, ang bahay daw po namin ay merong portal. Yung master's bedroom at yung isa pang kwarto na magkatapat, doon ay palagi po may dumadaang nakaputi na babae. Paniwala ng ilan sa mga matatanda na sa lugar namin, ni-rape daw yung babaeng iyon at doon na itinapon ang katawan. Meron nga din pong nagsasabi na itong white lady na ito na biktima daw po ng karahasan ay hindi daw po nananatili sa bahay namin sapagkat tila nagbabahay-bahay daw yun or nagpapalipat-lipat sapagkat may isa daw pong pagkakataon nang mamataan daw ang same na white lady ito sa bintana ng kapitbahay namin. Ang sabi din nung ilan sa mga nakakita at talagang nakasaksi, yung mga buto daw ng babaeng ito ay hindi na din daw po inilibing sa sementeryo. Bagkus, nilibing na lamang daw sa lote kung saan daw po matatagpuan yung pinakabakod namin. Matapos noon, Sir Red, ay hindi naman na din nagpapakita yung white lady na iyon at para bang natahimik na ang kaluluwa niya. Hindi rin namin alam kung may epekto nga ba yung pagtitirik namin ng kandila at pag-aalay ng dasal sa kanya matapos mahukay ang kanyang mga buto. Nung college naman ako, natatandaan kong meron akong friend na pinapunta sa bahay and may third eye siya. Gumagawa lamang kami ng proyekto namin hanggang sa sumapit ang 3:00 ng madaling araw. Agad-agad, Sir Red, tinanong niya sa akin kung sino daw yung babaeng nakatambay sa balkonahe namin. Nakatingin daw ito kanina pa sa amin. Meron na din kaming kapitbahay na nagsabi na may babae nga daw sa labas ng bahay doon sa eksaktong lokasyon kung saan nakita ng kaklase ko yung babae nung isang madaling araw. Tuwing madaling araw din kapag gumigising ako upang ipagpatuloy yung mga pending ko pang mga p-task o kaya naman ay maglalaro ng games, ewan pero automatiko talaga, Sir Red, na nagsiswitch on yung telebisyon namin sa sala. Pero yung tunog ay static. Yun bang parang sign off pa yung mga TV stations. So ang ginagawa ko na lamang ay hinahayaan ko talaga. Hindi ko pinupuntahan ang sala. Natatakot din kasi ako na baka may makita ako nakaupo sa sofa at isa pa kaya hindi ko rin po tini-turn off. It's just because para meron din akong background noise. Pag nag-out of town din kami, para pong palaging minamalas. Ang pinupuntahan naming resort ay either overcrowded or sarado. Paminsan, OTW pa lamang kami ay nagkakaroon na rin ng aberya tulad ng nasisiraan o kaya naman ay hindi natutuloy sapagkat nagkakasakit po yung ilang mga nais sumama. Pero pagka-uwi namin ng bahay ay nagiging okay na yung nagkasakit kanina. Sabi ng tatay ko, ayaw daw kami paalisin ng mga kasama namin sa bahay na hindi namin nakikita. Kaya kapag may lakad kami at wala pong natitira sa bahay, naintindihan ko na kung bakit paminsan ay nagpapaalam pa si tatay. Iniisip ko nga kung kanino pero ngayon alam ko na. Simula nga din po nang magpa-convert sila bilang born again Christian, hindi ko alam kung nawala na ba ng tuluyan sa kanilang isipan ang paniniwala sa ganitong klaseng mga kababalaghan o mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Pero yung bunso kong kapatid,
naroroon pa rin nakatira sa bahay. Minsan kapag nakikita kami, imbes na kumustahan tungkol sa mga buhay-buhay, tungkol sa mga encounters niya ang pinag-uusapan namin. Pero di naman kami ginagambala kaya hinahayaan na lamang namin. Since ilang years na akong hindi nakatira sa bahay, bumibisita na lamang ako doon at nung pandemic, 2 years ako hindi nakauwi. Last August 2022 nang muli nga po akong nakatapak sa bahay namin. Naniniwala ako noon na wala na akong ma-encounter pero nagkamali ako. 4 PM noon, nasa sala kami nagkakape at nagkikwentuhan. Bigla ba naman Sir Red, doppelganger ng bunso kong kapatid ang nakita ko na natutulog sa kwarto. Hanggang ngayon ay uneasy pa rin ako na matulog sa kwarto na iyon, pero yun lang kasi yung kwarto na kasya kami ng asawa at 2 anak ko. Sa December ay uuwi kami ulit and this time hindi kasama ang asawa ko kasi January pa siya susunod. So may 1 buwan na ako at 2 anak ko lang ang naroroon sa bahay. Pero ipinagdarasal ko talaga na wala na sana kaming ma-experience. Kumulto din ang pag-uusapan sa labas ng bahay na iyon. Sa ospital kung saan ako nagwo-work dati Sir Red ay meron din. Nakunan pa nga po sa video yung bata na tumawid sa magkatapat na room at halos 2 meters lamang ang pagitan ng rooms at nakasara yung pinto. Kaya takang-taka kami kung saan nanggaling yun. Yung nagvi-video ay relative ng patient. Binivideo daw po niya yung anak niya na sumasayaw o nagtitiktok tapos biglang may tumakbo sa likod. Nakita ko na rin yung batang multo na iyon one time nang mag-isa ako sa nurses station. Yung corridor kung saan po nakunan o kaya na-videohan, ito pong batang multo na ito ay katabi lang kasi ng aming station. Naniniwala ako na parang matagal na rin siyang nakatambay doon. Kahit nga din daw po yung resident doctors namin, nakikita din yung same na batang multo at naglalaro lamang daw ito palagi sa hallway. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.